Hello guys, so kumusta kayong lahat? So ngayon ay October 13, 2025. So gaganapin na natin ngayon yung tinatawag natin na Gaming of the Year Award. Let's go! Let's go! Start! Kasi marami na namang lalabas sa mga gaming handheld and kapag hinintay nating lahat yon, baka hindi na natin to magawa. No? Kasi ang dami na namang lalabas. Lalabas na naman yung ROG Ally X, lalabas na naman yung Lenovo Legion Go 2, and ang dami pa. Sobrang dami pa ng mga lalabas sa mga gaming handheld kasi talagang puputok na ngayon yung gaming handheld. So meron tayo dito mga gaming handheld and syempre mga console. Tapos uunahin natin guys, no, i-rate natin sila from sobrang sulit ba, tapos sulit, tapos yung isa sakto lang, tapos yung isa naman pass na ako dyan. No? So ibig sabihin nun, ayoko nun. Then sumunod naman natin, meron pa tayo dito. So meron tayong best overall. No? So sa lahat-lahat ng gaming handheld, sino ba yung pinakamaganda sa lahat? Tapos sumunod naman is yung best console. So sa best console, tatlo na naman maglalaban dyan. Tapos sumunod is best handheld sa PC. Then sumunod naman guys, no, best handheld for Android. And syempre, meron tayong best emulation. And last naman guys is yung best budget natin. So note lang dito guys, no, ito yung mga i-rate natin. Ito mga nasa ilalim na to. So meron tayong Xbox, meron tayong Nintendo Switch sa OLED, meron tayong Retroid Pocket Flip 2, tapos meron tayong Retroid Pocket 5, meron tayong Lenovo Legion Y700, meron tayong Red Magic Astra, meron tayong Nintendo Switch 2, Anbernic RG477M, meron tayong PlayStation, meron tayong Lenovo Legion yung una, meron tayong RG556, itong itim, meron tayong RG557, ito naman blue, ROG Ally X, tapos itong MSI Clo guys na Z2 Extreme, tapos itong MSI Clo na Intel variant. Syempre meron tayong Lenovo Legion Go S. Tapos meron tayo dito guys Steam Deck na OLED. Tapos syempre Switch Lite. Ito naman yung Steam Deck na LCD. Ito naman guys si Aya Neo Pocket Evo. Tapos ito naman yung AYN Odin 2. Tapos PS Portal, no. So yan guys ay lahat yan na testing ko, and lahat yan guys is na feature ko dito sa vlog ko. Pera lang dito guys sa Y700 kasi meron ako nito dati, kaso ang problema wala pa akong vlog nun about sa mga gadget. So again guys, lahat ng opinion dito ay galing sa akin, no, mula sa pag-testing ko nito. So wala ditong hype, syempre wala tayong sponsor dito. Kaya lahat guys ng judgment ko dito ay galing sa sarili ko opinion and syempre sa sarili kong experience. Okay, so yun yung pagbabasihan ko dito. Okay, akin to ha. So kung na-testing mo rin guys yung mga handheld na dinescribe ko dito at tingin mo ay mas maganda siya o mas pangit siya, no, mas maganda i-comment down below mo at gumawa ka rin guys ng sarili mong list kung ano ba guys yung mga handheld na merong award para sa'yo. So unahin na natin guys, sunod-sunurin na lang natin to para hindi na tayo mahirapan, no? So meron tayo dito unang-unang Xbox na Series S kasi wala akong Series X. So ang kinangandahan guys ng Xbox Series S, unang-una compact siya kasi nga maliit siya. Pangalawa guys yung Game Pass niya kasi mura yung Game Pass niya. Pangatlo, dati meron kasing Turkey region na tinatawag. So dati yon, ngayon meron ng India or Japan region. So mas mura yung mga games talaga sa Xbox. So kung i-compare mo siya guys sa PlayStation or kung i-compare mo siya guys sa Nintendo Switch. Okay, so sa Xbox guys ang pinakamura sa lahat ng console, no? Kasi tatlo lang naman ng console. Siyempre unang-una Xbox nga, pangalawa PlayStation, pangatlo is Nintendo kasi ang Nintendo counted siya as console, counted rin siya guys as gaming handheld. So, maganda pa guys sa Series S ng Xbox ay mura mo na lang ito mabibili kapag ka second hand market. Siguro makakabili ka nito mga 8 to 9,000, kapag ka brand new naman 15,000. Pero ang problema naman sa Xbox, hindi ko talaga siya masyadong nagigamit. Kasi nga guys, as a daddy gamer or as a tito gamer, ay hindi na ako masyado nakakapaglaro sa TV. So usually talaga nakakapaglaro ko sa handheld na lang, no, kasi nga pasulyap-sulyap na lang. So ang Xbox, masasabi ko na sulit siya. Okay, sulit lang siya kasi nga sa presyo, syempre sa mga kakayahan niya, hindi ko talaga siya masyadong nalalaro. So next naman natin guys ay itong Nintendo Switch OLED. So ang Nintendo Switch OLED sobrang tagal niya na. So ilang years na rin naman siya. So meron akong Nintendo Switch OLED. So ang Nintendo Switch OLED sa ngayon guys, sa ngayon na-reach na talaga yung peak niya. Okay, kaya nga nag-release na ng Nintendo Switch 2 eh. So sa Nintendo Switch OLED guys, may tinatawag na JB. So iingatan natin yung mga term natin dito kasi medyo maselan talaga si Nintendo, baka ma-take down tong video ko. So kapag ganoon, makaka-download ka na ng mga game. So meron akong Nintendo Switch na OLED, tapos meron siyang 1.5 terabyte na memory card, no. So tapos ang daming game nun, lagpas 100. So ang presyo guys ng Nintendo Switch OLED ngayon kapag ka JB sa second hand market ay mga 10,000 to 12,000. So mga ganun siya. Bumaba yan mula nung lumabas yung Nintendo Switch 2 eh. Pero kapag ka brand new siya guys, mga 15,000. So dahil nga na-JB na siya and ang dami mong games na malalagay dito, tapos one time payment ka na nga lang. So masasabi ko guys na ang Nintendo Switch OLED ang mauuna dito sa ating sobrang sulit. Talagang pag bumili ka niyan, hindi ka magsisisi. Next naman natin guys ay itong Retroid Pocket Flip.
2. Okay, so na-testing ko na rin yan kasi family yan eh. Retroid Pocket Flip 2, tapos Retroid Pocket 5. Yung isa nga rin guys, ito itong katabi niya na to. Tapos, yung Retroid Pocket Mini V2. Yan yung mga tatlong magkakapatid. Okay, itong Retroid Pocket, malakas siya kasi Snapdragon 865 siya. Then, cool. Sobrang cool niya, di ba? Kasi napi-flip nga siya. Maganda rin siya sa mga emulation. Kasi nga, malakas nga yung processor niya. So, kayang-kaya niya na sa PSP and syempre sa PS2 times 2 guys yung multiplier niya. Kayang-kaya niya sa PS2 na emulation. Ang pangit lang sa kanya para sa akin So, katulad ng sinabi ko na magkakaiba tayo ng opinion. Kasi sabi ng iba, komportable raw itong hawakan. Pero para sa akin, hindi siya komportableng hawakan. Kasi napi-flip siya. So, para siyang rectangle. Ganun yung shape niya. Bumili pa nga ako ng nito ng grip, pero hindi pa rin siya komportable para sa akin. Para sa akin, itong Retroid Pocket Flip 2 dahil nga sa cool siya and malakas yung processor niya. So, sasakto lang siya. Next naman natin guys ay itong Retroid Pocket 5. So, pinahiram sa akin to ng isa sa mga subscriber natin. So, nakakatuwa kasi maraming gusto magpahiram sa akin ng mga gaming handheld nila. Kaso, karamihan doon sa mga pinapahiram nila meron na ako. So, ito pinahiram niya sa akin to. Na-in-love talaga ako dito. Kaya nga halos pagsisihan ko na bakit Retroid Pocket Flip yung binili ko kaysa dito sa Retroid Pocket 5. So, ang dahilan nga nun guys, kasi yung Retroid Pocket Flip ay nafi-flip siya. So, meron siyang cool factor na tinatawag. Tapos, satisfying sound guys kapag kino-close mo siya. So yun na naging dahilan ko kung bakit Flip 2 yung binili ko kaysa dito sa Retroid Pocket 5. Pero itong Retroid Pocket 5 guys, sobrang ganda niya. Ito nga guys yung pangalawa sa pinakamataas na views sa mga video ko So sumunod siya guys sa Steam Deck. So ang Retroid Pocket 5 para sa akin guys dahil nga sa maganda siya tapos sakto lang yung size niya talaga 5.5 inches yung kanyang screen then maganda ergonomics niya. Mas maganda ergonomics niya para sa akin guys doon sa Retroid Pocket Flip 2. So masasabi ko guys na itong Retroid Pocket Flip Android to guys Android device to So masasabi ko guys na sulit siya. Okay, sulit lang siya, hindi siya sobrang sulit. So next naman tayo guys, ito Lenovo Legion Y700. So isa siyang tablet. So ang Lenovo Legion Y700 guys, marami siyang variant. So meron siyang Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4. So nagkaroon ako guys Gen 3. So siya guys yung nagpauso ulit ng malakas na gaming tablet pero maliit lang siya. Di ba kasi guys usually ang gaming tablet ay malalaki. So 11 inches pataas. Ako naman kasi guys ayoko ng malaking gaming tablet kasi di ko na mabitbit. So mas gusto ko yung maliit lang na gaming tablet. Nagkaroon ako yung Gen 3. So meron na yung Gen 4. Ang pangit guys sa Gen 3 is wala siyang micro SD slot. Yung Gen 4 kasi meron siya. Pero halimaw to guys pagdating sa emulation and syempre pagdating sa game sa Android. Ang problema naman dito para sa akin talaga, hindi talaga ako masyadong gumagamit ng tablet. Okay, ang dami kong naging tablet guys. Sa totoo lang, ang dami kong naging tablet. And siguro pag gumawa ako ng isa pang vlog about sa mga gadget na pinagsisisihan kong bilhin, isa yung tablet sa mga pinagsisisihan kong bilhin. Kasi lagi lang akong bumibili ng tablet. Tapos, ang nangyari, natatambak lang talaga siya. Hindi ko talaga siya nagagamit. Kasi syempre, mas madali pa rin gamitin yung cellphone. Lalo itong cellphone ko kasi nga napo-fold to. So, pag in-unfold mo siya, malaki na ulit siya. So, para na siyang tablet. Ang problema naman sa kanya is square. Sobrang lakas siya talaga. So, wala kang magiging reklamo sa kanya. Ang problema lang talaga para sa akin ay hindi ko siya masyadong nagamit. Okay, so para sa akin guys, itong Lenovo Y700 talaga ay siguro magpapas ako dito. Okay, pass ako, pass. Yan. Pero kung mahilig ka nga sa tablet at gusto mo na maliit lang na tablet, highly recommended talaga yan. So again guys, lahat ng sinasabi ko dito is based on my personal experience and syempre personal opinion ko. So next naman natin guys ay itong Red Magic Astra. So nakita nyo naman to. Naisa ako sa mga unang Pinoy na YouTuber na nag-review talaga nito and bilili ko to with my own money. Ang bili ko yata dito, 39,000 yata. No? So ganun siya kamahal. Ang kinaganda naman ito versus dun sa Y700 ay OLED yung kanyang screen. No? So isa rin niya sa mga pangarap ko na magkaroon ako ng tablet na maliit tapos OLED yung kanyang screen. Isa to sa the best na naging tablet ko kaso ganun pa rin yung naging problema ko doon. No? So hindi ko talaga siya masyadong nagagamit kasi tablet siya. Okay. So marami akong gaming handle dito na mas madalas ko pa nagagamit kaya sa tablet kasi unang-una meron siyang pindutan. Kaya yung anak ko kapag nakipaglaro sa akin ng Roblox ay hindi ako masyado nakipaglaro sa kanya sa tablet kasi hindi ako sanay guys sa touchscreen. Mas sanay ako guys yung may pindutan talaga, yung physical na, alam mo yun, yung napipindot talaga siya. So itong Red Magic Astra nga guys, no, mas nagamit ko siya kaysa dun sa Y700. So masasabi ko na itong Red Magic Astra is sakto lang siya. Pero kung gusto nyo talaga ng pinakamagandang tablet talaga sa lahat guys, ito yung pinakamagandang tablet para sa akin, itong Red Magic Astra. Yun nga lang, hindi ko siya masyadong nagagamit kasi nga tablet siya, kaya nilagay ko siya guys dun sa sakto lang. So next naman tayo guys ay ito na, sa Nintendo Switch tayo. Yung part 2, ako rin yung isa sa mga unang YouTuber na nagkaroon yan at finisure yan. No? So kung bago ka lang dito sa channel ko at gusto mo guys ng mga latest, ng mga gadget o ng mga
handheld, no? So mas maganda mag-subscribe ka dito sa channel ko kasi pinipili ko talaga guys na maging unang Pinoy YouTuber na ma-feature talaga yung mga latest na mga gadget. So lahat yan guys is binibili ko with my own money, so hindi to sponsored, kaya lahat ulit ng sinasabi ko dito sa award natin na to ay legit. Eto, grabe to, sulit na sulit to para sa anak ko. Okay, para sa anak ko kasi halos di ko na to nahahawakan, yung anak ko talaga naglalaro nito. Yung Donkey Kong natapos siya na dito, yung Kirby natapos siya na dito, yung Mario Kart na-unlock na namin lahat, no? So talagang gamit na gamit talaga sa amin to. Ang problema lang dito nung una namin bili dito is mahal kasi parang scalper price siya sa Game Extreme, no? Kasi nga kami yung mga unang nagkaroon kasi June 7. Nagkaroon ako nito June 26 yung release dapat nito. So dahil nga nauna ka, so mas mataas siyang nakuha. So ang issue lang guys ng Nintendo Switch 2 ay yung issue rin ng Nintendo, no? Kasi yung mga games niya sobrang mahal. Pero may mga exclusive games talaga ang Nintendo katulad nga ng Mario, ng Donkey Kong, ng Zelda na hindi mo siya malalaro sa iba. Para sa akin ito talagang Nintendo Switch 2, talagang sobrang nasulit to, no? Kasi para sa anak ko, sobrang saya niya nung nakuha namin to. And talagang gamit na gamit talaga to sa amin, lalong-lalo na nung unang labas ng Mario Kart. So ang next naman natin guys ay itong RG477M, no? So ito saglit lang sa akin to. So gawa siya guys ng Anbernic, tapos 4x3 guys yung aspect ratio niya, no? So very nice to pagdating sa mga retro gaming. Ang problema lang para sa akin dito ay gawa siya sa bakal. So very straightforward kasi guys ang pagpapangalan ng Anbernic sa kanilang mga device, no? So, ibig sabihin RG477M. So ganito yan, RG ibig sabihin retro gaming, tapos yung 477 yun yung screen size niya, 4.77 inches, and yung M naman guys, dun siya gawa, no? So metal siya. Kaya guys, RG477M yung pangalan niya. Ang problema lang dito guys, sobrang mahal niya kasi 15,000 siya. So pwede ka na makabili ng Nintendo Switch na OLED. So hindi masyadong nagtagal sa akin to, itong RG477M. Kaya masasabi ko guys na ito ay medyo mahal kasi siya eh. So mas maganda siguro dito, siguro ilagay ko na lang siya dun sa sakto lang. Next naman natin guys, PlayStation. So any variant ng PlayStation, PlayStation Fat, PlayStation Slim, or yung Pro, no? So ako meron kasi ako ng OG na PlayStation, no, yung Fat. So nabili ko siya 2022. Sobrang tagal na, no, December. So 3 years na siya. Hanggang ngayon buhay pa rin siya at maganda pa rin guys yung performance niya. So hindi ko masyado na feature yung PlayStation dito sa channel ko, no, pero siguro sa mga susunod kung i-request nyo lang naman, no, na mag-feature ako ng PlayStation na content dito, so pwede tayo mag-feature dito, no? Kasi guys, ang PlayStation ay isa sa pinakamagandang console talaga yan. So kung hindi lang guys medyo mahal yung mga games sa PlayStation, mas pipiliin ko to kaysa sa Xbox. Kasi sa Xbox kasi guys, no, sulit talaga no, kasi nga mura yung mga games niya. Pero maganda naman sa PlayStation, meron siyang PlayStation Plus. Na member ako noon. So pagdating guys ng November, merong Black Friday sale na tinatawag. So ang ginagawa ko nung buibili ako ng good for 1 year. So ang binabayaran ko yan mga 6,000 pesos. So parang 500 pesos monthly for the whole year na yon. So kapag ka-member ka ng PlayStation Plus, ang dami guys na mga games na mada-download mo for free. Ang maganda pa dyan, hindi mga pipitsugin yung mga games na yon. Usually doon guys, ay mga exclusive ng PlayStation. Kamukha nung God of War, yung Last of Us, yung nakaraan nga guys, yung Uncharted, na natapos ko siya doon sa MSI Clo. Ngayon ay nilalaro ko ulit siya sa PlayStation 5 naman, no? Tapos pinanood ko yung movie niya, no? Na-addict ako dun sa game na yun, no? So ngayon ko lang ulit guys naranasan yung pagkatapos kong laruin, tatapusin ko ulit siya. As in, kasunod lang talaga siya. Ganon. So yun yung ulit nilalaro ko ngayon eh. Tapos syempre guys, no, walang tatalo pagdating sa DualSense na controller kasi yan yung pinakamagandang haptics talaga sa lahat. And gamit na gamit rin sa amin to ng anak ko. Kasi ito guys yung mga unang console nga namin ng 2022 kasi bago mag PlayStation 5 meron akong Nintendo Switch Lite. Tapos meron rin ako noon na PS4 kasi yung PS4 nga medyo underpowered na siya kasi yung Assassin's Creed Valhalla nga nun is 20 to 30 frames per second lang, no? So nung bumili ako ng PS5, ang una kong nilaro talaga dito is Assassin's Creed na Valhalla. Tapos ang dami kong binili ng mga skin, no? Talagang ewan ko ba, na-addict talaga ako dun eh. Actually bundle siya ng Ragnarok na God of War kaso hindi ko nalaro yung God of War na Ragnarok. Siguro mga 1 taon ko bago nalaro, no? Kasi yung Assassin's Creed na Valhalla talagang nilaro ko siya. Umabot nga ako dito ng 200 plus hours, no? So sa lahat ng games na nilaro ko, ito yung pinakamatagal ko talaga nilaro. Kasi 200 plus hours ba naman na nilaro ko to, no? So sobrang tagal nun. PlayStation guys, masasabi ko sa kanya, kung hindi ka naman masyadong napo-FOMO, bibili ka ng mga bagong game talaga. Kamukha sa Xbox, 'di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, mas gusto kong Xbox dahil nga guys, mas mura yung mga games niya. So ang PlayStation talaga guys, ito talaga. Kahit na hindi ko to masyadong na-promote sa vlog, sobrang sulit talaga ng PlayStation. Isa yan sa pinakamagandang gaming handle talaga. Wala kang game guys na ilalagay niya na hindi niya kaya.
So usually talaga ganyan guys, 60 frames pataas. Kung yung TV ko nga lang is 120 frames, siguro kaya niya yung 120 frames eh. No? Pero 60 Hz lang kasi guys yung TV ko yun, no? Kaya hanggang 60 FPS lang siya. So next naman natin guys ay itong Lenovo Legion Go. So meron na tong lalabas na bagong kapatid na sana sobrang mag-improve siya dito sa Gen 1 ng Lenovo Legion Go. Kasi nga sabi ko sa inyo, 2 times ako nagkaroon nito. So maganda sa Lenovo Legion guys, malaking screen niya, 8.8 inches. Kasi guys, mahilig ang Lenovo sa 8.8 inches. Kamukha nga nitong tablet nila na Y700, 8.8 inches rin yan. Then itong Lenovo Legion nila guys is 8.8 inches rin yan. So isa yun sa pinakamalaking screen na gaming handle. Mas malaki pa yan guys sa mga lumalabas ngayon, kamukha nung MSI Kilo. So kung nalalakihan ka na yan guys, pag nakita mo yung Lenovo Legion, sobrang laki niyan. Ang problema lang ng Lenovo Legion guys, unang-una, battery. Hindi tumatagal sa akin ng isang oras guys ng Lenovo Legion. Kasi sabihin ng iba, sir, di mo kasi tinitimple. Alam nyo kasi guys, sobrang tagal ko na sa computer. Siguro mga 12 years old pa lang ako, nasa computer na ako. So dumating talaga ako sa point ng buhay ko, nasawa na akong magkalikot ng computer. Kasi dati yan talaga yung gawain ko kasi nga technician ako. So kahit pa ikot-ikutin mo guys yung computer, kaya kong ayusin yan. Kasi guys dati marami akong oras kasi estudyante ako or bata lang ako noon. Pero ngayon, nakita nyo naman yung business ako, di ba, na inaasikaso. So hindi ko na masyado talagang nakakalikot ang computer. Dati nga guys, pupunta ako lagi sa Katipunan kung may mga taga-Katipunan dito. Alam niyo yung PC Express, lagi akong pupunta doon, kumukuha ako ng brochure, tapos lahat ng specs ng computer alam ko. Kaso ang problema nun dati, wala akong pambili. So hanggang specs lang talaga, wala naman akong pambili. So ganun nga nangyari, no? Nagsawa na lang ako kasi nga natuto ko magnegosyo. Kaya sa ngayon, hindi na talaga ako mahilig magkalikot. Kaya sabihin nyo, sir, di ka siguro marunong magkalikot. Kaya mabilis lang malobat yung battery life ng Lenovo Legion mo, no? So again guys, hindi ko na siya kinakalikot. As is na yan, no? Paglabas niyan sa box, kung ano yung mga settings niya, konting tweak lang naman, tapos yun na, nilalaro ko na siya, no? So lahat yan guys, real world experience talaga ng isang tao na hindi na masyadong kinakalikot yung handheld niya. Kasi usually naman ang mga buwibili ng mga ganito, ay hindi rin naman sila masyadong techie sa totoo lang. Alam nyo naman yun yung ibig sabihin. Kaya nga yung iba, Steam Deck yung binibili kasi hindi sila masyadong techie, or ano kaya Nintendo Switch. Yan yung binibili nila kasi hindi sila masyadong techie. So, eto nga guys, yung battery life nito, umaabot lang siya sa akin ng less than 1 hour. Pangalawang reklamo ko sa kanya guys, no, hindi siya optimized, lalong-lalo na yung Lenovo Legion Space niya. Talagang hindi ko na guys nagamit yung Lenovo Legion Space nun. Hindi kamukha ng Armoury Crate ng ROG Ally. Ang pangit niya talaga, no? So, wag na natin nang pahabain. Para sa akin, ang Lenovo Legion Go ay pass ako dito. Okay, so yung Lenovo Legion Go 2 sana mas maganda siya kaysa dito. Okay, so pass na ako dyan guys. Kasi twice na nga ako nagkaroon yan. So next naman natin guys, ito magkapatid lang naman to. So mas malakas lang ng konti yung isa dito kaysa dun sa isa. So RG556 and syempre RG557 nagawa siya ng Anbernic. So nagkaroon rin ako nito. Yan yung 557 niya sa aking 556 na magkasunod lang. Halos ang linggo lang, no, kasi nung lumabas yung 557, meron na akong 556. Kaya binenta ko yung 556 para magkaroon ng 557. So ang processor nito guys, hindi siya Snapdragon. Pero lahat naman ng iba mo sa kanya is gumagana. Pero lang guys sa mga Switch games, no, kasi hindi siya masyadong compatible sa mga Switch games. So mas compatible guys ang Snapdragon sa mga Switch games. Saka yung ergonomic niya nga pala guys, the best. So makikita nyo na parang ang pangit niyang tingnan, na sagwa niya tingnan kasi may sungay siya, parang ROG Ally X. Pero hindi kasi ako more on sa itsura eh. More on sa ergonomics. Ako gusto ko masarap siyang hawakan. And ito guys, yung isa sa pinaka masarap hawakan talaga na gaming handheld. Siguro ilagay ko na lang sila dito guys. Yan, dito sa sakto lang. Then next naman natin guys ay ito, ROG Ally X. So meron ako nito, 2TB na variant. So konting story lang tayo guys, na hindi ko masyado kasing na-feature to sa vlog itong ROG Ally X. Kasi marami akong mga handheld na bago, di ba? Kasi medyo luma na to, last year pa to. So meron akong MSI Kilo 8, tapos itong Intel, tapos itong Lenovo Legion Go S na SteamOS sa Z1 Extreme, tapos meron rin akong Steam Deck. So yan guys yung madalas kong fini-feature sa vlog. Kaso, ang nangyari, ito, nabenta ko na to, ito, nabenta ko na to, ito, nasa akin pa to, hindi ko pa siya nabibenta. So kung gusto mong bilhin to, binibenta ko to. Ang bili dito ay 65,000, binibenta ko siya ng 54. Itong ROG Ally X, binibenta ko rin to. So 2TB variant to, no? So kung gusto mong bilhin niya, no, so hanapin mo lang ako sa FB, Gadget Syndrome, no? Tapos doon tayo guys mag-usap kasi mahirap mag-usap dito sa YouTube. So dahil nga guys may mga bago ko dito, hindi ko to masyadong napapansin itong ROG Ally X. So konting commercial lang para may pambili tayo ng next handheld na i-review. Meron kasi kaming 20,000 mahigit na collection ng mga retro games. So kung gusto mo guys mag-avail nito, so hanapin mo lang kami sa FB, Gadget Syndrome. At sabihin mo lang na napanood mo tong video na to para ibigay sa iyo ng 199 pesos lang. So balik na tayo sa pinapanood mo. Tapos nung nabenta ko na nga tong mga to,
And meron nga tayong tinatawag na secret app, di ba? Sa secret app na yun guys, kasi guys, pwede ka mag-download ng mga games. So alam niyo na kung ano ibig sabihin na pwede ka mag-download ng mga games, kaso gumagana lang siya guys sa Windows. So itong Steam Deck and syempre itong Lenovo Legion Go S na SteamOS, so pareho silang hindi pwede doon. Pero itong ROG Ally X guys ay Windows variant siya. So ang nangyari no, nung wala na nga tong dalawang to, and ito na lang yung natitira kong Windows gaming handle. So ito yun na lang yung nilaro ko. So actually dyan ko tinetesting ngayon yung Little Nightmare 3. So dyan ako naglalaro. And ito guys yung napansin ko sa ROG Ally X. So dahil nga matagal na siya, yun ang advantage niya. Yung iba kasi sinasabi, sir, luma na yun, kaya pangit na yun, di ba ganon? Pero ito guys, based on my personal experience lang to guys, no? Kasi makikita nyo na may mga tao na gusto nila yung iPhone kaysa sa Android. Pero yung Android guys, sobrang lakas ng specs, laging latest, sobrang tinde, sobrang lakas talaga. Pero ba't mas pinipili pa rin nila yung iPhone? Parang ganyan rin guys sa gaming handheld, di ba? Merong mga malalakas na mga gaming handheld ngayon, kamukha ng MSI Claw 8 AI. So sobrang lakas na niyan. Pero ba't pinipili pa rin nila guys is Steam Deck? Ang dahilan lang talaga niyan guys is highly optimized talaga. Yung iPhone, yung Steam Deck. And ito rin guys masasabi ko dito sa ROG Ally X. Highly optimized talaga siya. Di ba sabi ko sa inyo kanina, hindi na ako mahilig magkalikot-kalikot ng mga kung ano-ano sa PC gaming handheld. So ito guys, out of the box, or kahit bumili ka ng second hand na ganito, pagbili mo nito guys, talagang sobrang smooth niya. Lalo na guys yung Armoury Crate. So kahit na guys naglagay ako ng Xbox Full Experience dito, ginagamit ko pa rin guys yung Armoury Crate. Sobrang smooth niya. Kung i-compare mo siya sa MSI Center M ng MSI, and syempre dun sa Lenovo Legion Space ng Lenovo, walang panama yung mga yan sa Armoury Crate. Sobrang smooth guys ng Armoury Crate. So nung hinawakan ko ulit yung ROG Ally X, sobrang optimized niya talaga na parang Steam na siya. Ganun siya kaganda. So yung ibang device dito guys, so kamukha nitong MSI Claw. Yan, siguro gaganda pa yung optimization yan. Pero yung Lenovo Legion Go, kasi nga 2 beses ako nagkaroon yan, pangit pa rin ang Lenovo Legion Space niya, no? So ito sana mag-improve pa tong dalawang to. Pero sa ROG Ally X talaga guys, grabe, walang tatalo guys pagdating sa optimization, pagdating sa PC Windows gaming handheld. Eh, ang Z2 Extreme guys, 10% to 15% lang naman ang nilakas niyan kaysa dito sa ROG Ally X. And isa pa guys sa maganda sa ROG Ally X, no, 7 inches lang yung screen niya, so mas compact siya, mas maliit siya. Ito kasi malalaki ito, no? So depende sa'yo kung gusto mong malaking screen, syempre ito. Pero kung ayaw mo naman ng malaking screen, so pwede rin naman ito. So para sa akin, gusto ko syempre mas malaking screen. And mas mukha talaga itong magaan kaysa dito sa ROG Ally X. Pero pagdating nga guys sa optimization, yung wala kang magiging problema pagdating sa software side, grabe guys, iba yung ROG Ally X. Again guys, based on my experience to, kasi lahat ng mga handheld dito, tinesting ko, tinry ko, wala talaga ako naging issue dito sa ROG Ally X. Itong tinetesting ko siya ulit ngayon. Kasi nga ito na lang yung natitira sa akin na PC gaming handheld sa ngayon. So, kung bibili ka ng ROG Ally X, maganda guys, second hand lang kasi ang brand new, medyo mahal siya. So itong ROG Ally X guys, ilalagay ko siya guys dito. Sobrang sulit niya kasi sobrang optimized talaga ng user interface ng ROG Ally X. Walang tatalo sa kanya pagdating sa PC gaming handheld guys, sa Windows walang tatalo sa kanya. Yung Steam kasi guys, SteamOS yan So iba yan. So next naman natin guys ay itong green na MSI Claw 8. So kung pagkukumparain natin tong dalawang to, kung mahilig ka guys maglaro ng NBA, so ito guys ang piliin mo, itong Z2 Extreme, kasi may issue siya dito sa Intel, pero sabi nila na-fix na raw. Actually di ko alam kung na-fix na siya kasi hindi nga ako naglalaro ng NBA. Kung gusto mo lang naman ng NBA, no, so mas maganda piliin mo tong Z2 Extreme na variant. So na mga nagustuhan ko dito guys, magaan siya sa kamay. Kahit na mas mabigat siya, sa timbang pagkikuluhin mo siya versus dito sa ROG Ally X, mas mukha pa rin tong magaan kasi nakaspread yung kanyang timbang. Isa pa guys sa maganda sa kanya, yung kulay niya, kulay green, no? So very rare yung ganyang kulay, so napaka-unique. So pag bit mo niya, sobrang cool mo niya, no? Kasi mayroon kang green na handheld. Sabi ko sa inyo kanina, di ba, optimized to itong ROG Ally X, no? So hindi siya masyadong naghahang, hindi siya masyadong naglalag. So ganyan rin siya guys, itong Z2 Extreme kaysa dito sa Intel variant, no? So mas highly optimized to. So kung premium na gaming handheld ang bibilin mo ngayon, ang masasabi ko, mas bilin mo to kaysa dito. Okay, kung gusto mo ng optimize yung hindi ka magkakamot ng ulo. So itong MSI Claw guys ay ilalagay ko siya dito sa sulit. Next naman natin guys ay syempre ito namang Intel variant. So ito guys yung pinakamalakas sa gaming handheld na naawakan ko. Ang issue naman dito guys, hindi siya talaga masyadong optimized. Lalo pag pinipindot mo yung button ng Center M sa aking quick settings niya habang naglalaro ka, hindi siya lumalabas. Pero malakas talaga siya, so malakas. Pero hindi siya optimized. So madalas ko naman itong pinapakita sa inyo. Ito nga yung pinagtetesting ko ng secret app. So masasabi ko guys na itong
MSI clone na to. Bumili lang kasi ako nito kasi sabi nyo ito yung pinakamalakas eh. Masasabi ko na sakto lang siya para sa akin. Sakto lang siya. Next naman natin guys, ito. Lenovo Legion Go S na Z1 Extreme na Steam OS. So ito natagalan akong bilhin to kasi merong variant nito na Z2 Go. So, yun yung mas mahinang klase. Ito guys yung Z1 Extreme. So, actually guys, yung ganito ko, binibenta ko na nga rin siya. No? So, 65,000 yan. Binibenta ko siya ng 54. So, kung gusto mo guys ng highly optimized talaga, kasi nga Steam OS siya. Pero, hindi mo naman gusto guys yung Steam Deck. Kasi nga, medyo underpowered na siya. So, ito guys yung piliin mo. Itong Lenovo Legion Go S na Z1 Extreme. Huwag guys yung Z2 Go kasi medyo mababa yun. Sobrang ganda nito. Pero nga lang guys, sinasabi ko sa inyo, yung right trigger niya na medyo mahirap siyang abutin. Kaya nakakangawit siya. Pero, eto guys, talagang marami akong games na natapos dito. Siguro mga 3. So, ito masasabi ko guys na isa to sa sobrang sulit talaga na bili ko. Okay? Actually, contender nga yan sa handheld of the year eh. So, next naman natin guys, syempre, ito, Steam Deck. So, ang daming may gusto ng Steam Deck. Halos lahat kayo, puro kayo Steam Deck. Yung mga team Steam Deck pa rin, kaya nga napabili ako nito ulit dahil nga sa ito yung lagi yung nire-request, puro Steam Deck, Steam Deck, Steam Deck. Hindi ko naman kayo masisi guys, no, kasi iba talaga ang Steam Deck. Unang-una, doon tayo ulit, sobrang optimized ng Steam OS and syempre sa mga games, yung wala kang magiging problema, yung talagang kahit controller lang, di ka gumamit ng touchscreen, mananavigate mo siya. So ganyan guys, kaganda yung Steam Deck. Pangalawa guys, sobrang mura ng Steam Deck. Sa second hand guys na market, makakabili ka niyan ng Steam Deck 25,000 yung OLED na. So, sa brand new guys, ito nabili ko to, 34,000. Wala na dapat pag-usapan dito. Yung Steam Deck talaga guys, mula sa presyo, sa performance, sobrang ganda talaga nito. Sobrang sulit talaga nito. Ilagay na natin siya dito. Yung OLED na pinag-uusapan natin dito. Ito naman guys, Nintendo Switch Lite. So, ang Nintendo Switch Lite, meron rin siyang mga JB na version. And ito guys, yung isa sa mga pinakaunang gaming handheld ko talaga. So, nilaro ko dito yung Diablo. And natapos ko naman yung Diablo dito. Pero para sa akin guys, medyo sobrang luma na talaga nito, pero sobrang mura na nito ngayon, no, kasi makakabili ka ng second hand market nito 5,000 na lang. Tapos kapag ka JB, makakabili ka nito siguro mga 7,000. So guys, bilhin nyo na lang yung JB na version nito. And kapag ka bilhin nyo yun, sobrang mura nga, no? So sulit pa rin talaga guys ang Nintendo Switch. Basta guys, JB na siya. So next naman natin guys ay itong Steam Deck na LCD. So nagpaplano nga akong bumili nito kasi ang mura na lang nito, may mabibili ka nito 15,000 na lang. Nakikita ko sa mga second hand market. Pag medyo mataas-taas na variant, mga siguro mga 18,000. So ganun siya, no? So maganda dito guys, kung bibilin mo to, tapos ang gawin mo, idak mo na lang siya sa malaking monitor para malaro mo siya, no? Kasi unang-una, medyo mabilis siya malobat. Pangalawa, yung screen niya, hindi siya OLED. Huwag ko compare mo siya sa OLED, hindi siya masyadong maganda. Then, pangatlo, medyo mabilis siyang uminit. Kaya meron akong isang vlog na nagulat na lang ako, namatay na lang bigla yung Steam Deck na LCD. Steam Deck na LCD, guys, kasi nga mura na lang naman siya. So, siguro, ilagay ko na lang siya dito, guys. Dito, sa sakto lang. Okay, so gusto ko nga bumili ng Steam Deck na LCD. Tapos, dadak ko lang siya. Yung, alam mo, wala nang alisan, wala nang tanggalan. Next naman natin, guys, ay itong Aya Neo Pocket Evo. So, kung gagawa ako ng isang gaming handheld at ano yung magiging itsura nito, Aya Neo Pocket Evo yung pipiliin ko kasi ang ganda niya talaga. So kung hindi mo pa nakikita to guys, panoorin mo sa vlog ko. Sobrang ganda nitong Aya Neo Pocket Evo. So Android based siya and syempre Snapdragon 8 Gen 2. O basta malakas yung processor niya. Tapos kaya nito guys ng up to 3 times o up to 4 times yung PS2 na games. So pag sinabing ganyan kasi guys, ibig sabihin tumataas yung multiplier niya. Ibig sabihin nagmumukhang brand new. Yung mga games na nilalagay mo dito kahit na PS2 pa siya. Kamukha ng God of War, nagmumukha siyang remastered. Kasi ganun na naman yung mga remastered, di ba? Ang ginagawa nila is tinataasan lang naman nila yung resolution tapos tinadagdagan lang nila ng konti. Ang issue ko naman dito guys, yung UI niya. So hindi ko masyadong type yung kanyang Aya Space. Isa pa sa issue nito guys, sobrang mahal nito. Basta gawa ng Aya Neo, sobrang mahal. Pero may ginawa siya yung sister company, gumawa siya ng Conquer. Pero mahal pa rin yun no? Kasi ang Aya Neo Pocket Evo, mga 25 mil yata ito kung hindi ako nagkakamali. So itong Aya Neo Pocket Evo, masasabi ko sa kanya ay sulit ba o sakto lang? Ilagay ko lang siya dito guys, sulit naman siya, no? Sulit kasi nagamit ko naman siya na matagal. Then next naman natin guys, itong AYN Odin. So ito yung unang gaming handle ko na meron siyang Snapdragon na sobrang lakas niya rin. Gen 1 yata yung Snapdragon nito, Gen 2. Sobrang tagal lang. Dito naman natapos ko guys yung God of War 1 and 2. Ang problema naman dito ay kasing mahal siya ng halos ng Aya Neo Pocket Evo pero hindi siya OLED. So meron ito guys, Odin 2 Portal. So mas maganda, yun na lang yung bilhin nyo kaysa dito.
So hindi na natin to papahabaan. Itong Odin 2 ay pass na ako dito, no? So mas maganda, bilhin nyo na lang Portal. OLED screen siya, tapos mas malaki siya ng konti, 7 inches. Ito kasi 6 inches lang to. Pero syempre kung gusto mong compact, doon pa sa 6 inches. Last natin guys na gaming handle, itong PS Portal. Pero ngayon pwede ka na maglaro nang wala kang PS5, pero ang problema naman, kailangan nakasubscribe ka sa PS Plus na US based. Okay, para makapaglaro ka ng mga nandoon sa PS Plus na catalog, pwede mo siyang malaro through cloud gaming. Pero wala kasi akong tiwala sa cloud gaming, no? Kasi siguro Converge ako. Ewan ko ba, may issue ang cloud gaming sa Converge eh. Pero pagdating raw sa PLDT or Globe, maganda raw siya sa mga nababasa ko kasi hindi pa naman ako nag-try ng ibang internet. Converge talaga yung ginagamit ko dati pa. Ang internet ko dito is 500 Mbps. And isa pa guys sa maganda sa PS Portal, ang napakagandang partner nga nito ng PS5. Minsan sa gabi hindi ka na makapaglaro sa TV, so kung gusto mo na lang maglaro sa handheld, parang hindi ka nakaka-istorbo. Kasi nga guys, syempre yung TV maliwanag yan. Maganda pa yan, yung controller niya ay para rin sa PlayStation, so hindi ka maninibago yung mga pindutan niya. Pwera lang guys yung trackpad niya. Sa DualSense meron siyang trackpad sa gitna. Ito, ang trackpad niya mismo is yung screen, no? So doon ka lang medyo malilito. Syempre yung haptic feedback niya, kasi nga sabi ko sa inyo kanina, ng PlayStation yan ang may pinakamagandang haptic feedback. So meron rin guys ang Portal. Tapos maganda dito, mura lang naman to. Ang brand new nito mga 13,000. Yun nga lang, talagang pang streaming lang siya. Pero sabi ng iba, pwede mo naman gawin yan sa cellphone, pwede mo naman gawin yan sa tablet, which is totoo naman. Pero para sa akin kasi guys, iba yung feeling guys ng Portal eh, no? So masasabi ko itong PS Portal na to dahil mura lang naman siya, sakto lang siguro rin to, no? Kasi hindi ko rin talaga siya masyadong nagamit. Pero 2 beses na ako nagkaroon nito. Dumami nga yung gaming handheld ko, so hindi na ako masyado nakapaglaro ng PlayStation kaya hindi ko siya masyado nagamit. Pero kung addict ka talaga sa PlayStation, gusto mo ng isang handheld na medyo matagal malobat, kasi nga guys, yung load ng game ay hindi dun mismo. So hindi siya nagpo-process dun sa mismong unit. So through streaming lang talaga siya guys, and ang processing pa rin niya guys sa PS5. So yung graphics siya guys, sobrang ganda pa rin, kamukha pa rin sa PS5. Sobrang sulit talaga guys ng PS Portal. So ito guys yung rating natin. So siyempre sobrang sulit ng Nintendo Switch OLED na JB. Then siyempre yung Nintendo Switch 2, sobrang sulit rin yan para sa akin. Kasi maraming mga games dyan na wala sa ibang handheld. And syempre guys, sobrang optimized ng Nintendo. Hindi siya kasing lakas ng ibang mga handheld dito. Pero sabi ko nga sa inyo guys, iba pa rin pag optimize yung device mo. Halimbawa, dinak mo siya sa TV na 4K. Kaya niya guys mag-project ng 4K doon sa TV. Ina-upscale niya eh. Pero try mo guys, yung ito, kahit itong MSI Claw 8AI, ito yung pinakamalakas sa gaming handheld ngayon. Try mo siya guys i-dock sa TV tapos ilagay mo siya sa 4K. Gagapang yan. Hindi niya kakayanin. Iba pa rin talaga guys yung optimization ng Nintendo. Kaya para sa akin, sobrang sulit talaga nitong Nintendo Switch 2. And syempre PS5, grabe, gamit na gamit talaga sa akin yan na hanggang ngayon. Yan na lang ang original na gamit ko na hindi ko siya for sale. Ito guys, nilalaro ko ngayon to again. Uncharted yung nilalaro ko sa kanya. And syempre, ito ang ROG Ally X, sasabihin nila luma na to, so hindi na siya maganda guys. Hindi totoo yun. Sobrang ganda ng ROG Ally X. And dahil nga guys, sa medyo luma na siya, na-optimize na talaga siya ng Asus, lalo na yung Armory Crate. Ngayon ko lang siya napansin ulit, minsan natitaken for granted mo yung mga ibang device mo no? Kasi hanap ka ng hanap ng mas maganda. Yung pala, nasa iyo na pala yung device na yon, pero hindi mo lang siya pinapansin. Then next naman natin guys, Lenovo Legion Go S na SteamOS na Z1 Extreme. Ito guys, sobrang ganda rin talaga nito kasi marami akong natapos na games dito. Pagdating guys sa presyo kasi tapos sa kakayahan niya, syempre walang tatalo sa Steam Deck. So sa sulit naman tayo guys, syempre Xbox, mura yung mga games sa kanya and syempre maganda siyang gamitin, lalo na meron ako niyang monitor, yung portable monitor na nakakabit mo siya dyan. So sulit pa rin guys bumili ng Xbox ngayon ha, baka isipin nyo hindi na sulit no. So sobrang ganda pa rin ng Xbox. Syempre sa mga Android gaming naman, itong Retroid Pocket 5 guys, maganda to. Or itong Aya Neo Pocket Evo, kasi ang problema naman ng Aya Neo Pocket Evo, mahirap makahanap niyan sa Pilipinas. Sa PC gaming handle naman guys, ang sulit para sa akin, itong MSI Claw na color green, yung Z2 Extreme. Then syempre, sulit to, itong Nintendo. Basta Nintendo guys, sulit yan. Then sa sakto lang sa akin guys, ito, Retroid Pocket no, kasi maganda naman siya, ang problema sa kanya ergonomics. Tapos ito rin guys, itong Astra na tablet. Kasi guys, sa mga tablet ko, ito yung nagustuhan ko kasi maliit siya and syempre OLED siya, di ba pinagpipilian ko Y700 na Gen 4 or Red Magic Astra, mas pinili ko to. Then sumunod naman guys, sakto lang rin sa akin itong RG477M kung mahilig ka guys sa retro gaming. Ito guys, ang isa sa the best na mabibili mo kasi unang-una yung screen niya 4x3, di ba? Mga TV dati is 4x3, hindi naman siya 16x9. Then syempre yung 557, itong 556, yan mga okay yan. Kasi ergonomics sila guys, ang gaganda.
Then sakto lang rin sa akin itong MSI Klo 8AI, no? Sabihin na natin na siya yung pinakamalakas pero hindi siya optimized. Then yung LCD ng Steam Deck, sakto lang rin, no? Dapat nga ipapas ko na lang yan pero dahil pwede pa rin naman siya, so nilagay ko siya sa sakto lang. And syempre, yung PS Portal, kung mahilig ka guys sa PlayStation games, highly recommended talaga to guys. Bumili ka nito, itong PS Portal. Then, pass na ako dito guys sa Lenovo na Y700 kasi meron na ngang OLED version. So, siguro bibili ako nito kung ilalagay ko siya dun sa controller ng G9 ng Lenovo. Then, ito ring Lenovo. Grabe, no? Dalawang Lenovo, no? Yari tayo sa Lenovo nito. Balang araw, hindi na tayo may sponsor nito. Yan. So, yung Lenovo na Legion Go, na 2 times ako nagkaroon yan. Maganda naman siya kung sa maganda. Malaking screen niya, mabilis siya, kaso hindi siya masyadong optimized and syempre yung battery niya talaga. Kaya nga handheld para pwede mong dalhin kahit saan, di ba? Etong AYNOD na sobrang ganda niya, kaya ako nagpass dito kasi meron na tong portal. So yun na lang yung bilin mo. So yun guys, ang unang part ng ating vlog. Then next naman tayo guys, punta naman tayo dito. So dito guys, sa gaming award natin, marami tayong award dito. Syempre, best overall. So sa lahat-lahat ng to, ano ba yung pinaka gusto ko? Siyempre, best console. So, tatlo lang maglalaban yan, Xbox, PS5, or Nintendo Switch 2. Sumunod naman guys, best handheld PC. So, Windows to. Sumunod naman guys is best handheld na Android. Kasi baka sabihin nyo, sir, bakit puro PC na lang? Ba't walang Android? Then, next naman natin guys is best for emulation. So, ano ba yung pinakamaganda dito pagdating sa emulation? And syempre, best sa budget. So, unahin na natin guys is best overall. No? So, sa lahat-lahat lang to, ano ba yung pinaka the best of the best? So, syempre, hindi lang natin yan pagbabasihan yung lakas nila. Syempre, kung palakasan, panalo na MSI Klo 8AI. So, pagbabasayan natin yan, syempre guys, yung masaya ba gamitin. Pangalawa, syempre, yung budget. Ang lakas nga ng handle mo, sobrang mahal naman, di ba? So, hindi rin siya best overall. So, dinagdagan ko siya guys ng best premium and binaba ko guys yung best budget niya. So, sa best overall talaga natin guys, alam nyo na kung sino panalo dito. Syempre, Steam Deck pa rin. Kasi sa presyo niya and syempre sa kakayahan niya, and sasabihin ng iba, sir, may mga games na bago, gagana ba yun sa Steam Deck? Actually guys, gumagana guys ang mga games sa Steam Deck. Kasi yung games ang nag-a-adjust para sa Steam Deck. Yung iba kasi guys, yung Asus na ROG, yung mga Lenovo, yung MSI Klo, kaya halos yearly sila nagre-release ng gaming handheld nila. Kasi kailangan nilang gawin yon para makasabay guys dun sa mga games. So may bagong games, kailangan nilang gumawa ng bagong device para makasabay doon. Pero baligtad guys sa Steam. Kasi nga guys, ang mga game developer, ina-adjust nila yung games nila para gumana sa Steam. Kasi nga guys, maraming may Steam Deck. So kung ako guys yung game developer, ang bebentahan ko, kung sino ba guys yung maraming pwedeng bumili, which is yung Steam nga. Kaya guys, i-adjust ko yung game para gumana dun sa Steam para bilhin guys ng mga user ng Steam Deck. So sa best overall talaga guys, siyempre, Steam Deck pa rin. So next naman natin guys, siyempre best console. So meron tayong PS5, meron tayong Xbox, and siyempre meron tayong Switch 2. So para sa akin, ang mananalo dapat dito PS5 eh. Kaso ang ginagandahan kasi nga ng Nintendo Switch 2 ay pwede mo rin siyang gawing console, pwede mo siyang gawing handheld. So 2-in-1 na kaagad siya, and mas gamit na gamit to ng anak ko, at siyempre mas gamit na gamit ko rin kapag ka nagmo-multiplayer kami. Para sa akin guys, ang best console, Nintendo Switch 2. So next naman natin guys, syempre best handheld PC. Ano ba yung pinakamaganda dito? So ang maglalaban lang dito syempre guys, MSI Klo, Lenovo Legion Go, and syempre ROG Ally X. So kung palakasan lang naman guys, syempre MSI Klo 8AI. Pero katulad nga na sinabi ko kanina, hindi siya highly optimized. So para sa akin, ang dapat ang PC gaming handheld ay highly optimized siya para hindi ka lagi nagkakamot ng ulo at hindi ka napipikon dun sa handheld mo na lagi nila nagahang, or minsan may mga button na hindi gumagana. So para sa akin guys, ang best PC gaming handheld sa ngayon ay itong ROG Ally X. So naranasan ko guys yung kinagandahan ng ROG Ally X kasi nga yung isa sa mga pinakauna kong PC gaming handheld. Then nagkaroon ako ng sunod-sunod ng mga PC gaming handheld, so tinetesting ko talaga silang lahat, and nakalimutan ko na to, itong ROG Ally X. Nung natesting ko yung mga yun, nakita ko yung mga cons sila, syempre mga pro sila. Tapos nung nabenta ko sila at bumalik ako guys dito sa ROG Ally X, nakita ko guys yung kagandahan niya. Ang dami niyang update, tas nung in-update ko siya ng in-update, yun na guys, nakita ko guys na sobrang optimized na pala talaga ng ROG Ally X. So sa best PC gaming handheld pagdating sa Windows, ROG Ally X. So next naman tayo guys, best handheld para naman sa Android. So kung palakasan, syempre ay Neo Pocket Evo. Pero kung pagdating sa presyo, and syempre sa kakayahan, halos pareho lang naman sila nito. Kasi guys, wala ka namang mailalagay na medyo kakaibang game na hindi kakayanin ng dalawang device na to no? So budget, and syempre doon sa kakayahan, so masasabi ko guys na ito, Retroid Pocket 5, pinakamaganda na Android gaming handheld sa ngayon. So next naman natin guys is yung best
for emulation. So kung Tito Gamer ka na katulad ko, usually bumibili ka rin ng mga handheld para sa emulation. So maganda para sa akin na para sa emulation ay dapat yung screen niya is 4x3 inches kasi nga emulation, ibig sabihin lumang games. Sa mga lumang games kasi guys, sa mga lumang TV siya umaanda, mga 4x3 guys yung aspect ratio niya. So para sa akin, ang 4x3 aspect ratio dito nag-iisa lang naman, itong RG477M. So para sa akin, ang best emulation talaga 477M. Pero meron itong isa pang variant na lumabas na hindi ko pa siya nahawakan. Yung plastic naman siya. Ito kasi bakal to eh. Bakal siya kaya mabigat siya. So next naman natin guys is syempre best premium o kung hindi ba natin aanuhin ang presyo, ano ba guys yung pinakamaganda sa lahat. So para sa akin guys, ang best premium na talagang ginamit ko talaga ng matagal and hindi ko pinanghihinayangan yung presyo niya. Actually ito yung pinakamahal na gaming handheld ko. 65k. For sale siya guys no? 54k. So ba't ako nagbebenta guys ng mga handheld? Syempre para makabili ako ng bagong handheld. Alam mo nang biling ko lahat yan. Hindi namulubi na ako. So para sa akin guys, ang pinaka best premium na gaming handheld, Lenovo Legion Go S. Kasi Steam OS siya. Sobrang ganda talaga guys ng optimization ng Steam OS. Tapos sinamahan mo pa siya ng Z1 Extreme. Tapos malaki yung screen niya no. So kung hahanapin mo lahat ng nasa isang gaming handheld, makikita mo dito sa Lenovo Legion Go S. Isa na lang ang kulang sa kanya, which is yung OLED screen. Pero bukod dun guys, grabe, sobrang ganda talaga nitong Lenovo Legion Go S. Pero kung papipiliin mo naman ako ng pagdating sa PC naman, hindi siya SteamOS, itong ROG Ally X. Pero kung hindi sa'yo issue guys yung budget o yung presyo ng handheld, syempre Lenovo Legion Go S ka, syempre may pambili ka niyan, maturan may pambili ka ng game. So kung mahilig ka sa mga Steam games guys, Lenovo Legion Go S talaga, walang tatalo dyan. Sobrang ganda niyan, as in. Then, sumunod naman tayo guys sa best budget. So, ibig sabihin, kung medyo tight ka sa budget, ano ba yung maganda para sa'yo? So, hindi na natin pag-uusapan dito yung, alam nyo na, yung mga kakayahan. Siyempre, kaunti nga lang yung budget eh. So, siguro makakapaglaro ka ng mga retro games lang. So, para sa akin, ang best gaming na sa budget, so ito, hindi ko siya diniscuss kanina. Itong RG40XXV. Yan, so maganda yan guys kapag sa mga retro lang kasi para siyang Game Boy, tas meron siyang isang analog. Actually, okay na yon kasi yung mga dating games naman, isa lang naman yung analog. Tapos maganda sa kanya, 4 inches yung kanyang screen, so malaki siya. Yan. So yan guys, ang best budget handheld para sa akin. So sobrang haba na naging vlog natin at syempre marami kasi tayong diniscuss dito. So again, ito guys yung mga naging award natin. Syempre sa sobrang sulit, ito. Sa sulit, ito. Sa sakto lang, ito. Syempre, sa pass ako, ito. Then sa award naman natin, sa best overall, syempre, Steam Deck pa rin. Sa best console naman, Nintendo Switch 2. Sa best handheld PC, ROG Ally X dahil sa kanyang sobrang optimized na siya. Sa best handheld naman for Android, Retroid Pocket 5. Sa best for emulation naman, yung Anbernic na RG477M. Siyempre sa best premium, yung Lenovo Legion Go S. At siyempre sa budget guys ay itong Anbernic na RG40XXV. Okay, so marami pa guys na darating na mga gaming handheld. So magkakaroon tayo ulit nito by next year naman. Siguro every year try natin na gumawa ng 2 beses na ganito sa isang taon, no, para hindi tayo matatabunan kasi matatabunan tayo ng mga gaming handheld. And hopefully guys, no, suportahan nyo pa tong channel na to para lalo pa tong lumaki. Syempre pag lumaki pa to, makakabili pa tayo ng mga gaming handheld na mare-review natin dito, no, para alam mo guys kung maganda ba yan o sulit ba yan bago mo siya guys bilhin. Kasi mali mo bilhin mo yun, hindi naman pala sulit, no, so sayang lang. So mas maganda ako muna yung nag-testing, ako muna yung gumastos, ako muna yung nasayangan ng pera bago mo guys i-try. And lahat guys ng sinasabi ko dito ay hindi siya sponsored. So walang bias na review dito, walang hype na review dito. Kung ano ba yung naranasan ko, yun lang yung sasabihin ko sa inyo. So again guys, kung okay ba sa itong mga award ko or kung may mga hindi ka sang-ayon dito, na dapat na-testing mo rin guys, na hindi yung research mo lang sa Google kasi iba't pa rin talaga guys yung na-testing mo yung handheld. Kesa guys dun sa theory, kamukha nga nung ROG Ally X, diba? Sabi na, luma na yan, pangit na yan, ganun, luma na yan, pero mas nagustuhan ko pa talaga guys yung ROG Ally X kaysa dun sa MSI Claw na latest, the Z2 Extreme. Kasi nga guys, highly optimized na ang ROG Ally X. So kung may mga hindi ka sang-ayon dito or sang-ayon ka dito, mas maganda guys, comment down below mo kung ano ba yung mga award para sa'yo. Yung best overall, yung best console, yung best handheld PC, yung best handheld Android, yung best emulation, best premium, best budget, at kung ano-ano pa mga best, no? So i-comment down below mo lang guys para mapag-usapan natin. So syempre, kung nagustuhan mo naman tong video na to, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre, i-like mo na rin tong video na to at turn on mo na rin notification bell para like updated sa mga vlog ko about sa mga gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!